Good day guys, welcome sa isa na naman nating video. Pag-uusapan natin ngayon yung bagay na laging naitatanong sa akin tungkol sa aking solar setup. Na kung kaya daw ba niyan paandarin ang buong bahay or kaya ang aircon. Siguradong makaka-relate dito yung mga kasama natin na meron ding sariling solar setup kasi kalimitan talaga ang mga ganitong tanong. So ako naman guys ay hindi makasagot ng straight na yes or no kasi nga yung setup na ginamit natin ay grid-tied setup. So meron pang iba't ibang klaseng setup guys pagdating sa pagsosolar. Kagaya ng off-grid setup at hybrid on-grid off-grid setup. So ngayon guys, mahalagang malaman natin kung paano ba gumagana o nagpa-function ang isang grid-tied setup. At dahil dyan guys, ito yung mga pag-uusapan natin ngayon sa ating video. Ang pinaka main component ng isang grid-tied setup ay ang paggamit ng grid-tied inverter. So paano nga ba gumagana ang grid-tied inverter guys? Ito yung example natin guys ng iba't ibang klaseng grid-tied inverter na available sa market. So ang grid-tied inverter natin guys ay napakasimple lamang ang kanyang function. So kukuha siya ng DC power mula sa ating solar panel at i-convert niya ito into AC power at direkta niya na itong ilo-load sa ating panel box or sa outlet. So direct na ang pag-feed niya ng AC power at hindi na kailangan pa ng iba pang mga aparato. At dahil dyan guys, siya na ang mag-a-absorb ng lahat na electrical consumption ng ating bahay. At ito na nga guys yung sinasabi natin na literal kang makakatipid sa kuryente kasi siya na ang nagsusupply sa'yo ng kuryente. So guys, ang sagot doon sa katanungan natin kung kaya niya bang buhatin ang load ng isang bahay o paandarin ng isang aircon ay yes, pagka ang inyong setup ay malaki na kaya niya nang i-load or buhatin ang lahat ng electrical consumption ng inyong bahay. Pero no, pagka ito ay maliit lamang. Siya ay nagsusupplement lamang sa inyong consumption or tumutulong na mabawasan ang inyong electrical consumption. Ang kagandahan lang dito guys, kahit maliit ang inyong inverter, ay doon lamang siya maglalaro sa kanyang rated power output. So pagka sobra na sa kanyang capacity, ay ilo-load niya na ulit sa grid. So medyo maiiwasan natin yung overloading. At dahil nga guys, maliit lamang ang aking grid-tied setup, ito ay 700 watts na inverter lamang. Kaya ang sinasabi ko na lang sa mga nagtatanong ay parang naglagay lang ako ng isang power saver. At dito naman tayo guys sa kanyang connection. So kung mapapansin nyo guys, napakasimple lamang ang kanyang connection. So galing sa solar panel ay diretso na sa kanyang DC input at ang kanya namang output which is AC ay didiretso na sa ating outlet or sa ating panel box. Sa actual installation guys, ang idadagdag lang naman natin dito ay mga protective devices kagaya ng circuit breaker at connection ng city limiter kung yung ating inverter ay mayroong provision para sa city sensor or city limiter. So ganun lang siya kasimple guys. At dahil nabanggit ko na rin guys yung tungkol sa city limiter or city sensor, so pag-usapan na rin natin. Dahil hindi ibig sabihin simple lang ang kanyang connection, madaling ikabit, ay madali na rin siyang gamitin. So may mga bagay tayo guys na kailangang i-consider. At ito na nga guys yung sinasabi natin na pagka ang ating inverter ay walang city limiter or city sensor at sobra-sobra ang kanyang power na produce, ito ay ibabalik niya sa ating grid. So pagka hindi tayo naka-net metering, may interpret ito ng ating electric meter as consumption. So tayo ay sisingilin ngayon ni Meralco. So instead na tayo ay makatipid, mas lalo pa tayong napagasto. So guys, kung pipili kayo ng grid-tied inverter,
ay ma-advise ko na piliin niyo yung may city limiter para maiwasan nyo na mag-export kayo sa grid kung hindi pa kayo naka-net metering. So makikita nyo naman guys yan sa ating picture diagram na pagka ang ating inverter ay sobra-sobra na ang kanyang power generated, si city sensor yung maglilimit at hindi niya ito ibabato sa ating electric meter or sa grid yung ating sobrang kuryente. So maglilimit na ang ating inverter. So sa ganun, may iwasan natin yung pag-export. So hindi tayo ngayon sisingilin ng Meralco. So ayun guys, dito naman tayo sa pros and cons niya. Kasi hindi naman ibig sabihin simple yung setup natin ay perfect na siya. So as shown, nakalagay dyan kung ano yung mga advantage and disadvantage niya. Ito naman guys ay na-mention ko na sa aking ibang videos. Pati yung ibang topic dito ay na-mention ko na rin. So inilalagay ko lang dito para hindi tayo mag-expect na akala natin ay pag naglagay tayo ng ganito ay okay na agad. Guys, yung paglalagay ng solar setup at kung anong klaseng setup yung gagamitin natin ay depende sa ating mga kanya-kanyang pangangailangan. So magkakaiba po ang ating requirements. So wag po nating isipin na dahil ito yung nakita nyo or may nakita kayong iba ay ito na rin yung gagayahin nyo or ang ipopurchase nyo. So advice ko lang guys ay aralin nyo muna kung ano yung requirements nyo. So bago kayo mag-come up kung anong klaseng setup ang gagamitin nyo. So kagaya nga guys ng mga nabanggit ko sa aking ibang video. So kung bakit ko ito napili at bumagay sa aking requirements kasi unang-una dito sa amin ay madalang lang naman mag-brown out. So hindi ko masyado kailangan ng backup power. So pasok siya sa aking requirement kasi kahit wala siyang battery ay okay lang. At pangalawa ay inabang ko talaga ito para sa paggamit ng aircon ng tanghaling tapat kung kailan talaga sobrang init. So inisip ko lang noon na kailangan ko makapag-aircon na hindi masyadong gumastos sa kuryente ng tanghaling tapat kasi nandun naman talaga yung kasagsagan ng araw. At napakainit talaga dito sa amin. So dahil sa ganong requirement ay pasok si grid-tied inverter kasi nga kahit walang battery pwede 700 watts lang, pwede ko siyang i-incorporate sa aming panel box. Wala nang masyadong kailangan pang parts at yung initial startup cost niya ay medyo mas mura kumpara sa ibang setup. So yun lamang guys, sa muli gusto kong magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa panonood ng aking mga videos. And sana supportahan niyo po ang aking channel. And sa mga susunod po, maglalabas ulit tayo ng mga video. I-discuss natin yung iba't ibang aspect sa pagsosolar. So yun lamang guys, maraming salamat po ulit. Magandang araw po sa lahat.